Magandang buhay, tanghali na nga nito at dinalan ko nga ng lunch yung aking panganay dahil meron silang balik at hindi ko na nga siya pauwiin dahil nakakapagod nga naman. Uuwi pa siya, anong oras na siya makakarating sa amin. At nung umuwi na nga ako, kasama ko yung aking bunso, nag-aaway pa kami dyan dahil nga gusto niya magpakalong. Ginalong ko na siya papunta doon at kakalungin ko na naman siya papunta dito sa amin. Mabigat kasi siya kaya ganyan, ayoko siya kalungin. Nag-shortcut na nga ako kasi nga nagmamadali na rin ako sa mga oras na to, dadalang ko pa ng pagkain yung aking asawa. Mga bandang alas 11 na rin ito at sabi ko nga sa kanya, sige na bilisan mo na dyan at kakalungin na kita. Dito na nga pala kami dumaan sa hagdanang mataas at kung tawagin nila ay hagdanang langit. At dahil nanay tayo, meron tayo responsibilidad bilang ina at bilang asawa, kaya ganyan nagmamadali ako dahil sa mga oras na to ay kailangan ko na rin magdala ng pagkain sa aking asawa. Pag ako lang ang umaalis, madalas dito ako dumadaan kasi ito nga yung mabilis na shortcut papunta sa amin kaysa naman sa umikot pa ako. Pero pagdating ng gabi, hindi na ako dumadaan dito, sa kabila na ako dumadaan kasi nga nakakatakot nga dito, mapuno, maraming damo, tsaka maputik pa talaga. Kung titignan nyo naman po, talaga yung daanan namin ay talagang maputik at madamo nga po kasi minsan talaga meron sila nakikitang ahas dito, kaya minsan kapag naglalakad ako dito ay nag-iingat din. Lalo kapag malakas ang ulan, talaga makikita mo yung pagkaputik dito at madulas po talaga. At maririnig mo rin po yung agos ng sapa dito sa amin pag ganitong malakas ang ulan. Fast forward na nga po at dyan ay papunta na ako sa aking asawa para dalan nga ng pagkain niya. At hindi ko pa natatanaw yung truck nila. Sabi ko sa aking anak, kami magpahinga muna kami at wala pa naman si papa niya. Pasensya nyo na nga po pala yung aking background at sadya may naririnig po kayo maingay kasi dito po sa lugar namin ay hindi maiwasan po pagising sa umaga ay magpatugtog yung mga tao dito. At tignan nyo naman po yung kagandahan ng Clark. Talaga po napakaganda dito at maaliwalas po talaga. Marami ng condo at hotel po dito. At yan nga po ay nagpahinga muna kami sa puno ng mangga habang hinihintay yung truck ng papa niya kasi nga po ay anong oras na rin po ito, mag-alas 12 na rin po at wala pa sila. Siguro maraming mga basurang tinapon nila. Naghahakot kasi sila ng basura ng mga Koreano dito sa isang bilya. Yan po yung trabaho ng aking mister at siguro maraming basura yung mga Koreano. Charis. At ngayon bunso ko ay nakabisikleta na tinatamad na kasi akong kalungin siya. Yun nga kasi napakabigat nga po talaga niya. Kaya sabi ko sa kanya ay magbike na lang siya at itutulak ko na lang siya. Hindi ko naman siya maiwan sa nanay ko kasi matanda na rin at ayaw din niya magpaiwan sa mama ko. Sana po magparo po kayo at pakishare na rin po yung aking mini vlog at maraming salamat po sa mga nanonood. Nandito na kami sa kanyang trabaho at wala pa sila kaya hintayin muna namin sila. Hanggang dito na lang po ang aking mini vlog. Maraming salamat po sa mga nanonood. Pakipollow na rin po at paki-like and share. Salamat po.